Hello Divas! For today's video, turuan ko kayong gumawa ng sobrang ganda at sobrang romantic na cake na to. Kung naalala ninyo yung ginawa kong cupcakes, ito yung mga natirang frosting. So, ire-recycle ko siya to make this tutorial for you. Pero, bago ka mag-what? Hindi ito edible cake. Dami lang to. Ayan. So, I am using a dummy cake kasi tutorial lang naman to. Instead of throwing away the Magic Whisk frosting na naiwan ko overnight kasi nga nagmamadali ako, naisip ko gawa na lang ako ng tutorial video for everyone. For starters, let's talk about the ratio of water to Magic Whisk. Gaano nga ba dapat kadami ang tubig na nilalagay mo? Depende po yan kung saan mo gagamitin si Magic Whisk. Kung pang-cover, I suggest 50% ng weight ng Magic Whisk. Kung pang-decorate, mga 30% lang. At kung pang-flower piping, mas konti, mas okay. Kasi you want a thick and shiny frosting for your flowers. So, dito gumamit ako ng parang mga 15% ng weight. So, pagkatapos, gumawa na ako ng kulay brown para sa mga vines. Kasi, viney. Ang ating theme. May vines sa ilalim ng mga flowers. Kung mapapansin niyo, hindi ko na talaga pinatag o nag-ambisyon na mag-sharp edge kasi rustic nga ang ating design. So, yan. Gumamit ako dito ng grass tip. Ito yung ginagamit niyo pag gumagawa kayo ng mga grass dun sa golf course ninyo. Diba? Super easy kesa gumamit ka ng isang round tip tas paulit-ulit. Ito, dalawang pasada and it's done. Yun nga palang tira-tira natin na medyo yellow na nilagyan ko ng Emalco Mango ay dinagdagan ko lang ng kaunting brown food color at kaunting green para ma-achieve yung gusto kong kulay ng stem. Tas yung tira, syempre may tira pa rin, di ba? Sobrang daming tira. Dinagdagan ko uli nung mango flavored na Magic Whisk. Tapos nilagyan ko ng green food color. At saka nilagyan ko nung tirang brown. Para ma-achieve ko yung gusto kong kulay ng leaves. Pero if you're starting fresh at puti pa yung Magic Whisk mo, napakagandang pangkulay nung Emalco Pistachio. Achieve niya agad yung parang olive green. Tapos masarap pa. Syempre, lasang pistachio. There. So, after perfecting daw. Yung kulay na gusto ko, I'm ready to pipe my leaves. Siyempre, kailangan natin dito ng piping tip at ang gagamitin natin ay ang tip 352 para tong tuka ng ibon. So, pag gumagawa kayo ng leaves gamit ang tip 352, wag hatak agad. After you press, you let it bloom a little. Pabayaan nyo muna siyang tumaba. Yan o, saka ninyo dahan-dahan hatakin while continue pressing on the bag. Para makuha mo yung korte ng leaves na yan. Kasi kapag hindi mo yun ginawa, magmumukhang seaweeds ang iyong mga leaves. Also, mapapansin mo, para talaga siyang tuka ng ibon. So, dapat pag ginagamit mo siya, yung position niya parang greater than or less than sign. Papakita ko sa inyo here. Kita ninyo. Kasi yung pinaka-tip ng tuka, yun yung gagawa ng guhit dun sa gitna ng dahon ninyo. Gets? Siyempre, gets nyo na yan. Ngayon naman, I am making blossoms using a tip 104. So, hindi na ako gagamit ng flower nail dito. Kayang-kaya nyo na itong i-pipe ng diretso sa cake. Of course, mas madali siya kasi nakapatong siya sa cake turner. So, pag press mo kasi automatic, na mag-form na siya ng petal, all you need to do is turn for the next petal para mabuo mo yung 5. So, ngayon naman gagamit ako ng closed star tip na malaki at magpapipe lang ako ng parang blossoms lang din na yellow naman siya. Siyempre, ang gamit natin dito ay ang pangmalakasang Magic Whisk na sobrang stable na naiwan ko nga, no? Overnight, walang aircon, walang bukas na bintana, medyo mainit. Pero, hindi siya nagpakabog. Flower piping na tayo. Ang gamit ko dito ay tip 104 and as you can see, kailangan natin gumamit dito ng flower nail dahil medyo malaki yung pinapipe natin na rose. Maraming mga tutorial kayong makikita sa YouTube on my channel, The Buttercream Diva. Marami ring iba like
Kai Cakes, yan, Gigi Cake Craft. Marami kayong matututunang mga flowers. Napaka-importante lang na yung gamit mo frosting is perfect for flower piping. Hindi lahat ng frosting pwede mong i-pipe. Yung iba kasi maligas-gas, yung iba matigas. With Magic Whisk, hindi may magiging problema kasi totally pipeable siya. Napakagandang i-pipe, makinis, malambot, at sobrang stable, at higit sa lahat, masarap. Ito yung frosting na babalik-balikan ka ng customer mo. Kasi kahit maganda yung cake mo, kung pag natikman ng customer mo na medyo yuck, Sorry, let me think of a better word. Hindi masarap, yan. Hindi masarap, hindi na siya babalik. Kasi, makakahanap naman siya ng maganda rin, makakain pa nila dahil masarap. Lagi ko ang sinasabi, no, a cake is for eating, hindi yan display. So, kailangan hindi lang maganda ang cake mo, masarap pa. So, to achieve this look, gumamit lang ako ng Emalco Strawberry. Para dyan sa varying shades of pink na yan, na pinapatak-patakan ko lang, dinudut-dutan ko lang ng kaunting ube flavor. Kasi hindi maganda yung solid na pink. Masyado siyang bright. So, para ma-achieve mo yung ganyang medyo vintage na kulay ng pink, magdagdag ka lang ng konting ube or purple. O, diba? Ang ganda ng final look. Very romantic. So, kung hindi ka masyadong sure sa colors mo, stay ka lang with pink and purple. You'll never go wrong. I hope you learned from this tutorial and mabuhay!